Okay, June 4 pa din. Kagaya ng sabi ko kanina, minsan sa pag-chart, may mga iba-iba kang makikita. Yung kanina, nag-start tayo sa monthly, pero ngayon mag-start tayo sa daily. Yan, nasa daily tayo. Ibig sabihin, bawat candles ay daily. Yan, bawat candles na yan ay nasa daily, isang araw. So, ito naman yung tignan natin. Magdagdag tayo ng another trend line. Trend line, ayun. Trend line. Naulit-ulit ko lang kasi maraming mga baguhan. Kaya hindi ko pwedeng bilisan. Although na kaya kong bilisan, pero yun nga. For the sake of newbies, ayan. Maglalagay tayo ng trend line. Saan? Dito, 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 dito. Try lang natin. Kuha tayo ng trend line again. Ayun, lagay natin. Ayan. Tapos tanggalin natin itong isang trend line para hindi magulo. Right click mo dun sa trend line. Kumbaga, unti-unti kong pinapakita yung process. Pagka right click mo, delete. Ulitin natin ha. Pag nilagay ko kasi yan dyan, ayan, bawa. Mapansin nyo, may mga, yan, yung parang box na may puti. Ayan, ayan. Ulitin ko yung ginawa ko kanina. Ayan. Tatapat ko. Gusto kong burahin ito, no? Kung gusto kong burahin ito lang, di-delete lang yung ano. Pero pag sinabi kong delete all selected, yung mga nakikita nyo na yun, ang ibig sabihin nun, nakaselect lahat yun sila. Pag ito, lahat mawawala. Malilinis. So, lagyan natin ng trend line yung sinasabi ko ito. Yan, yan. So, sabihin na natin, ito yung nakikita ko. Ayan, no? Ayan. High, low, high, low, high, nag-break. Ulitin ko ulitin natin. Ulitin natin. Para ko. Ulitin natin. Pero wag kayong ma-pressure kasi sa una lang parang malilito kayo. Ayan, no? Ayan, high, bumaba, low. High, low. And then high. Dapat hindi yan lumagpas dito. Pag lumagpas dito yan, ang tawag doon, break of structure. Pero paano mo makukonfirm na break yung structure? Di ba ito yung low kanina? So dapat, mas mababa doon sa low na yon yung susunod. So, dumiretso. So, ito ngayon yung low, higher low, higher low. Kaso ito, low na rin to. Pag pinagkumpara mo yan, ito ngayon ay mas mababa na. So, na-break yung structure nito. Kung titingnan ko yan ngayon, nagkikreate siya ng another high. Yun, high. Tapos bumababa para magkaroon siguro ng lower low again. Ibang approach naman itong ginawa ko. Pero actually, yun din na magiging bagsak. Yan. Di ba? Pag tinignan nyo yung video kanina o pinanood nyo yung video kanina, yun din yung magiging dating. Pero lagyan natin ng ibang bumaba tayo ng H4. Ayan. Zoom out. Ayan. Zoom in ng konti. Ayan. Tanggalin natin to again. Right click, delete. Di ba meron pang isang trend line? Ayan o. Ayan o. Ito yung pinapapractice ni coach sa atin. Ayan. Ayan. High, low,
sideways, low, high, low, high, di ba? Ayun, oh, low. So, kung lalagyan natin ng trend line yan, ayan siya. Yan. So, na-break yung structure dito. Nag-retest, bumaba. So, ibig sabihin, high, low, lower high, lower low. So, dapat ito lower high, pero hindi nagpantay. So, na-break na naman yung structure. Anong gagawin natin? Na-break yung structure. Pwede mong lagyan ng another trend line. Dito yan. Ayun. So, break na yung structure. Diba? Low, high, retest. Or higher low. Higher low. Since low ito, higher low. Higher high. High. Higher high. So, pwedeng ito ngayon ng lumalabas na higher low niya. Or pwedeng hindi pa. Baka pwedeng ibabagsak niya pa rito. Bakit? Kasi ito pa yung one. Hanggat hindi niya nababiolate ito, ibig sabihin, higher low pa rin siya. At yun ang hinihingi ng uptrend. Ano ba hinihingi ng uptrend? Kailangan, ulitin ko. Ulitin natin pala. So, low, high. So, para maging uptrend yan, kailangan, para maging uptrend yan, kailangan yung susunod na high, di ba? High. Yung susunod na high ay mas mataas o yung tinatawag na higher high. So, kung ito ay low, dapat yung susunod na low ay higher low. Ngayon, yung susunod na higher low, dapat mas mataas dito. Pero hindi sinabing dito, dito, dito. Wag lang dito. Kasi iba na yon. Hindi na yon magiging uptrend. Kailangan nandito sa area na to. So, ibig sabihin, kung saan mabubuo o magre-react yung candles, doon tayo gagalaw. Pero, pag tiningnan mong mabuti itong candlestick na to, makikita mo rito merong gap at merong maliit na candlestick. So, yung iba, ang tawag yan is order block. Ang iba, ang tawag yan is demand zone. Kasi nga, dito nag-create ng strong impulse after nung candlestick na yan. So, ibig sabihin, very attractive sa mga buyer yan. So, kung attractive sa buyer yan, parang kinukonsider nila yan na mura. So, gano'n naman. Demand and supply zone ang tawag naman ng iba. So, ayan, pwedeng ganyan. Ganon. Yan, di ba? High, lower high, diba? Low. So, next is lower low. Diba? Lower low. Next is higher high. Lower high. Until marating niya yung tinatawag natin ito. Dito ako magabang. So, may mga iba-iba kasing approach. Kumbaga, practicein lang talaga kung paano yung mga tinuro ni coach. Pag pinractice mo yan, unti-unting lilinaw. So, lagyan tayo ng trend line uli. Bilisan natin ng konti. So, ayun. Pinagdugtong yun, dalawa na yun. So, ibig sabihin, wala pa. Di ba? Parang lumalabas, wala pa. So, pwedeng unti-unti pa niyang marating yan. Or pwedeng dumiretso dito hanggang dito. So, lahat pwedeng mangyari. Kaya nga, be reactive, sabi sa market. Ayan. Delete. Punta tayo ng 1 hour. So, ayan. 1 hour. So, eto. Pwedeng yan yun. Na-violate na. Na-violate na niya. Yun. Na-violate niya yung trend na yun. So, ano ngayon ito? Ano to? Di ba sideways? So, ang sideways is kinukonsider natin consolidation. So, the moment na mag-break down ito riyan, so, malamang hanggang dito. Kasi bakit? Karaniwan kung gaano kalaki yung consolidation, di ba? Parang ganito, oh.
Let's say, nag-consolidate siya rito. Pag yan bumaba, ganun din halos kalaki. Di ba? Halos nakatapat doon sa sinasabi ko kaninang yan, sa area na yan. Hindi naman sakto kung saan dito, pero somewhere here, pwede na tayong mag-abang ng tinatawag nating mga reversal candle. Could be, again, ulitin ko, it could be pin bar or hammer. Pin bar, yung buntot niya, mas mahaba ng maraming beses kaysa sa katawan. Hammer, halos 2 beses. Yan. Or small candles, weak candles na may mga buntot-buntot, ayan, tapos followed by bullish engulfing, yan, mga sign of reversal yan. So, yan yung aantayin natin para hindi masyadong humaba. So, let us wait kung ano yung mga ibibigay na candle formation ni market sa mamaya o bukas, ganun. Pero sa ngayon, ako medyo parang ayoko muna mag-trade.